Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vice, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Iginiit na National Food Authority na may sapat na supply ng bigas sa buong bansa sa kabila ng mahahabang pila ng mga mamimili sa mga Kadiwa Program Center para sa 20 pesos kada kilong benteng bigas ng pamahalaan. Ayon naman kay Larry Lacson, administrator na NFA, hindi dapat mabahala ang publiko dahil tuloy-tuloy ang pagmimil ng palay at may sapat na reserba ang ahensya para sa mga consumers. Batay sa datos ng Department of Agriculture ngayong March 2026, umaabot na sa higit 2.3 milyong metriko tonelada ang buffer stock ng bigas sa bansa na sapat para sa susunod na 3 buwan. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinag-aaralan na ng Department of Transportation ng pagbabawas ng ilang bayarin sa mga pantalan, aviation fees at pagbibigay ng toll discount upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, layunin ng hakbang na mapababa ang operating cost ng mga transport company na posibleng magresulta sa mas mababang pamasahe at presyo ng mga bilihin. Kabilang sa pinaiting na posibleng pagbabawas o pag-aalis ng ilang singil sa mga pantalan, habang pinag-aaralan din ang pagbabawas ng terminal fees at navigation charges na pinapangasiwaan ng Civil Aviation Authority of the Philippines upang makatulong na mapababa naman ang pamasahe sa eroplano. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa ating panghuling balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pamamahagi ng cash assistance ngayong araw, Martes, March 17, 2026 para sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa giyera sa gitnang silangan. Nagsimula ang pamamahagi sa mga tricycle drivers sa Metro Manila at personal na ininspeksyon ng Pangulo ang pagdistribusyon na isinagawa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa covered court naman sa Barangay 627 Santa Mesa sa Manila. Ayon naman kay Rex Gatchalian, kalihim ng DSWD, pinaka-prioridad ang mga tricycle drivers dahil sila ang may pinakamarami at sa mga public utility drivers sa Metro Manila at mas ramdam ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil sa maliit lamang ang kanilang kinikita. Inaasahang magsisimula naman ang pamamahagi ng tulong sa mga jeepneys at TNVS drivers sa susunod na linggo. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Jerobim Ganaden, magandang tanghali. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.